kasi, ang difference niya agad, isang kausap lang, isang tao lang, isang meeting lang. Alam niyo po kung magkano po ang promo package for the commission? Starting from May 1 to 31. Kapag nakaklose ka ng deal, 100,000 po ang commission. Parang ba? UPS Hub, brief presentation flow po natin. Bilang isang dealer natin, kailangan alam mo yung company profile. Alam niyo mo bang company profile? Yes. Sige nga, hindi wag na. Okay. So yung company profile natin, ang may-ari natin ay si Emmanuel Pascual. Ito hilinan. So, si Emmanuel Pascual, accounted by Professional. Bangko Sentral ng Pilipinas. Oh, ang babait ng mga alam talaga. So, ang extra pa po nun, usually kasi sabi, ano ba business niya? Hindi po. Emmanuel Pascual, he has already a group of companies. Meron na tayong transport, may taxi, may water, meron na rin tayong mga apartments, may pizza na rin po siya. Toothpick po nagpo-produce. Kunti na lang, pati toothpick meron na tayo. So, group of companies na po siya. And then, kailan po nag-start yung Unified Product and Services? 2011. So, basahin ko po sa inyo ha, brief introduction ng company. Dapat po, alam natin, makabisado natin ito. So, the company was initially formed as the marketing arm of a particular company. With the phenomenal growth of the company and its proven expertise in multi-level marketing, UPS shifted to be an independent MLM company who cater not only traditional products but also technology-based services such as e-cash, ticketing, bills payment, and universal loading. Nakuha niyo po? Naisulat niyo? Ang good news po niya, meron po niya sa web tool. Yan ang sinasabi ko eh. Pag open niyo po ng web tool, production, vision and mission ng company nandun po lahat. So, una po kayo malungkot. Copy-paste lang ha, copy-paste nga. Okay po. Now, sa services, of course, kung ano yung global package mo, meron din si UPS Hub. Oo naman, kingsingit nga lang yan. Ito, 599, tatagal mo pa, di ba? So, sa services po yung loading natin, ang good news po, kay UPS Hub, pwede siyang mag-load ng load wallet sa dealer na hindi nagagawa ng global package. And in every loading, of course, meron siyang income. Okay po. So usually, kapag nagpasa siya ng dealer load wallet, 5%, 0.5. So kung meron mga 5,000 a day, times 20 transactions, times 0.5, 500 a day po yung income ni Hub, times 30 days, meron na siyang 16,000. Sa retailer naman po, pwede rin siya magpasa yung mga binibenta niya na 300. So, meron din po siya 2.5, 1K, times, basta yun eh. Times 2.5, 12,000, times 30, 37,500. Sa loading pa lang po ang pinag-uusapan natin, ha? Lahat ba naglo-load? Yes. Lahat na mag-text? Yes. Eh, buti naman. Ngayon, sa end user, meron tayong 11% na income sa Hub. So, 1,000 times 11% times 30 days, meron 3,300 na income. So, ito po yung una natin pinapakita. Bakit? Kasi yung loading po talaga napaka-importante. Sabi nga nila, di ba ka ng merienda basta makapag-load ka na. At sasabihin mo po sa yung franchisee na yung Hub po, para siyang kagaya ng territorial loading, 800,000 ang ban. So most likely po, kailangan mo siya i-present na from 800K, different telcos po yan. 599 sa atin, dito, isang telco pa lang. So, kailangan makita niya yung difference. Okay po? Now, sa bills payment po, di ba sa global package, 10 transactions lang a day? Yes. Okay. Now, sa bills payment natin, outlet will earn 3 to 5 pesos per transaction, depende sa dealer. Although may mga dealers kasi talaga, kahit kay Bayad Center, na mayroong 7 pesos. Yes. Wala po PLDT. Saka ang pinakalinig po sa ating bills payment, pati mga schools, meron tayo. And yung mga provinces, meron tayong mga billers. Pati po life insurance, meron din tayong mga billers.
ito po siya. Ngayon, pag tinanong naman, ano difference mo kay Bayad Center? Malaki po ang difference. Bayad Center is 1.2 million. Cash band pa lang po niya 500,000 na. So, pwede naman nilang i-check yan. So, yun po, ano yun po siya, hamunin mo siya, sige, check mo mukha mo, kung maliwala sa akin. Sige, check mo nila yan. So, sa remittance naman po, ito po talaga yung ating product remittance. Sa totoo lang po, remittance po ang #1 product natin, yung ating e-cash. Kasi po, ang remittance, ito ay talagang globally, nationwide. Dahil pwede ko magpadala sa Saudi, sa Japan, sa US, sa UAE. Ito yung pinagmamalaki natin. Knowing na ang ating mga members ay 80% OFW. At ito yung mga dealer natin na may pera. Sa totoo lang po kasi, naranasan ko rin po maging OFW. Ang OFW po, may pera naman talaga yan. Kaso, ang problema nila, hindi nila alam kung anong business ang papasukin nila. Kaya nga po nauso yung mga franchising eh. Okay? Imagine mo ha, kung ilalaban natin yung remittance natin, pag talagay mo kumpara natin yung mga remittance company. Si LBC po, LBC to LBC lang. Tama? Western Union lang. Sa UPS, meron tayong credit to bank, which is very unique. Pero ito ang sistema ng mga nasa ibang bansa. From you, papadala ka sa remittance company, didiretso mo doon sa bangko nung padadalhan. Si UPS lang po ang meron niya. Tayo mapunta kay LBC, trip lang. Diba, papadala ako sa BDO, hindi sila papayag. Pero sa UPS meron po. So kung i-represent mo to sa client, papakita mo sa kanya, siguro confused kayo kasi mayroong mga remittance company, nagpadala ka ng pera, nagbayad yung nagpadala. Tama? Yung nag-receive, nagbayad din. Yes. Tama. Sa UPS po, hindi po gano'n ng ano ba to? Gusto niyo ba kung mamatay? Peace lang. Ayan. Parang intention talaga ng mga mahulog ako. Isang payment lang sa sending. Okay, so sa sending outlet will earn 35% of the service charge. So, ipagpalagay niyo pa, ang service charge, yung total amount, is 100 pesos. Sending. Ang income ni sending outlet dyan, 35 pesos. I-receive ba niya to? I-receive. Ni-receive ng payment. Magkano po yung income niya ng isa namang outlet? 45 pesos. 45% kasi. So, isang padalahan lang, isang remittance lang, isang payment lang, pero dalawang hub yung nag-income. Sending outlet, saka yung payout. Nakasusundan? Yes. Now, UPS remittance, partners, example ko Smart Money, kasi ito yung generic, no? Kahit saan kasi meron, kahit sa malit na tindahan, meron sila niyan. Oo. Sending outlet will earn 50% of the service charge. Ngayon, merong mga instances talaga na si Smart Money, kapag ni-receive mo, nagbibigay pa ng charge yung receiving outlet. Discretion nila yon. Kasi si Smart Money, channel lang kasi siya, bridge. Kumbaga, doon kasi tayo dumadaan sa kanya. May sarili din siyang system. Nakikiride lang tayo kay UPS, kay Smart Money. Now, UPS to eCash. Ito yung tinatawag natin na nagpa-funding tayo. Sino nagpa-funding? To use the business. eCash. Hindi sino nag-eCash. Kayo po nag-eCash. Taas mo yung kamay. Ano ba? Tas lang. Para makita ko. Ayan. Magkano ang charge natin sa eCash? 25 pesos. Most of the time, dahil mo kayo nagpapa-eCash. Pag walang outlet, bangko. Bangko. Magkano ang kaltas? 25. Ngayon, kung ikaw na sa UPS Hub, instead na pupunta ako sa bangko, kaya na ako kumuha ng package eh. Ayoko na magpunta sa bangko, di ba? So yun ako pupunta. Ang income mo doon, kung ang e-cash charge ay 25 pesos, ang income agad ni outlet dyan, 80%. Laki. So ang income po niya is 20 pesos. Laki. 20 po. Ngayon, na-visualize nyo
nyo ba kung gaano kalaki ang magiging income ni UPS Hub? Yes. Sa e-cash pa lang. Dahil sa totoo lang po, ang mga dealer natin ay all walks of life. Meron po dyan 500 lang revolving fund na. Balik-balik lang sa loading. O 500, gusto na ulit, balik lang sa hub. Imagine niyo yung roll ng pera. Ito po yung pinakapagandang negosyo. Pera. Kasi ang pera hindi nagsisinungaling. Tama ba? O sabi mo plus 1, ilan? 2. Diba? Hindi siya magiging 11. Kasi po, ano siya, kumbaga, Definite number. nare-visualize mo kasi talaga siya na siya yun. So ito po, ngayon po, yung credit to bank naman, on every transaction, automatic si Hub, meron siyang 24 pesos na commission. Kapag nag-direct to bank. Ngayon, to Visa card, 40% of the service charge. So usually, ang service charge po nito, 70 pesos. So most likely po, mga nasa 40 pesos po income, sending up level. UPS International Pay Hub. We have international partners. We have iRemit, MoneyGram, Portagram, Zooms, Transfast. Ngayon nga may nag-discover kami Dragon Pay. Pero hindi pa namin siya, ako di ko pa na-navigate eh, parang pumapasok lang yun sa system. Talaga? Yun lang. Pag Dragon Pay kasi, any banks, pwede mo na siyang i-link. Tama. Diretso mo na siya online. Sa online shopping. So, si Dragon Pay. Ngayon, pag international payout, every payout mo sa system, kotse. Ay, excuse me lang po, meron pong kotse yung UW206. Na-record na daw po. Pasundan na lang po sa Pasundan na po sa towing truck. Okay po. Na-towing Ngayon agad. po, UPS International Payout, automatic po, 40 pesos. Ang income niya. Laki. Itong aking Laki pala mga ng income. remittance, sobrang bongga po talaga ito. Kasi bibigyan. And to think of it, dati po kasi ang pag-remittance, ang OFW lang. Ngayon po hindi. Locally nag-remittance. As low as 300, ipinigilan nila yan. Kunyari, nawalan ako ng pera. Pwede mo ba ako padala ng pera sa Visa card? Pwede mo ba akong senda ng ganito? And come to think of it, ang ating pong negosyo ay 24/7. Depende sa'yo kung kailan ka magbubukas, depende sa'yo kung kailan ka magsasara. Open, close na, open, close, open, close. Diba? Ayun po. UPS Global Ticketing. Ito yung ating travel and tours. Alam naman natin na sa global dealer, ang puhunan po sa travel and tours, 800,000 per international airline. 300 po pag local. Okay? Sabi nga namin, kung may 1 million ka, anong name niyo po? Sharing. Anong Cheryl? Cheryl Travel and Tours. Philippine Airlines lang. Ikaw lamang, wala nang iba. Pasukin ka pa, ma'am? Hindi na, di ba? Ang dami na kasi. Ngayon po, yung ating travel and tours, lahat po, nandun na. Pati po yung mga airline na bumagsak. Nandun po, hindi po namin tinatanggal yan. Nandun po lahat yan. So lahat po, international, local, kompleto po tayo ng mga airlines. Ngayon po, sa local ticketing, as a global dealer, usually may system fee tayo na 200. Tama? And then on top of that, mag-markup ka. Kay Hub, ikaw na ang magdidictate nung yung admin fee. Tama ba? Tama. So pero may bracketing pa rin. Wala na tayong Ganon? system fee binabayaran. Fee na siya. Ikaw na yung magdidictate nun. So, opo. Ang ginagawa po natin, medyo binabracketing din natin. Kasi sa totoo lang po, ang ticketing, napakagandang ibenta. Kasi marami po talagang bumabiyahe. Napakarami po kasi, sabi nga nila, pag sakay sa aeroplano, hindi mo na-explain. Sakay ka aeroplano, lilipad. Di ba wala nang ganun eh. Ito talaga, ikaw na ang hahanapin. Nilagyan po namin ng bracketing para huwag naman po umabuso yung mabait natin mga dealer. Malaki pa income niya sa amin, 50 pesos ng ATS. Kasi meron talaga, times 3, times 2, depende din sa ano eh. Kung mabudol-budol mo yung kliyente, okay lang, lilipad siya, lalo na pag urgent. So meron na po. Sa local, 150 to 500, wala ka ng markup, lalabas ko ang system fee. Then, international po, 750 to 1,500. Now, sa hotel and resorts booking, meron pong bagong ginawa si GPTP. Meron po tayong income dito kung naka-attend na po kayo ng training for that. Sa local po, yung mga 3 days, 2 nights, Boracay, 3 days, 2 nights, Hong Kong,
Pag local trips po, 100. Pag international trips po, meron kang income na $5. Now, pinadaling na po ni GPTT yung buhay natin. Kasi usually, ang nangyayari, ako si dealer, ako si hub, ito si client, saka pa lang ako mag-channel kay GPTT. Ngayon hindi na. From you, na may system ka, ikaw yung hub owner, ididiretso mo na yung email, nakasisi lang si client, sila na ang maghahanap sa'yo ng packages. Kasi minsan nagkakaroon pa ng miscommunication. From dealer, dumaan sa GPTT, tas client. Diretso na po yun. At ito po ating hotel resorts booking, napakalaki po ng income nito. Kasi we offer also field trips. Yung mga promo packages po. Meron din po tayo. Imagine mo po pag nag-field trip usually sa school, maliit ang 100 na student, 60. May 100 ka per head. Parang referral lang commission. Si GPTT na po ang mag-represent, sila din na mag-close. And yung mga emails naman, nakikita nyo kasi, nakasisi po tayo. Ngayon po, e-insurance. Na-excite kayo rito? Yes! Sino gusto mag-claim? Wala pa. Excited. Excited lang. Ang kagandaan po ng e-insurance natin, napaka-competitive po ng price. As a global dealer, mag-claim na. Mga po naman, mag-hub kape. So, sa global dealer po kasi, ang premium insurance is 100 pesos. So, ito po yun. Ngayon po, sa hub, 75 pesos. Okay. Now, sa market, try mo pumunta kay Malayan. Trip lang. Gusto mo nang tingnan, di ba? Kay Malayan Insurance, which is ito yung tayo partner natin. Pag dumiretso ko nyo sa kanya, ang babayaran nyo ron 246 pesos. So, nakita yung difference. So, markup per policy din po, bahala po si dealer, bahala din po si Malayan. Ay, si hub po, si hub owner natin. Ngayon, nagkano po yung sulat? Yes! Alam niyo na yan, ha? May binibigay ng Diyos lahat. Diba, anong pangit ang sulat? Basta? Ay, grabe naman. Diba? So, yun po. Okay lang, kuha ha? Opo. Maganda po yung insurance natin kasi just imagine, ang hirap po kasi sa ating mga Pilipino, nilelegnek. Neglet. O, di kayo na. Kayo na yan. Ay, nagiging naman sa bali tayo sir. So, yun po. Hindi natin yung kinukonsidera. Ano ba yun? Okay, kaya. Nile-elect. Yung insurance. Nile-elect. Kasi, ang natin sa insurance, una mahal. Dati po yun. Kasi talaga, ang policy nun, 1 to 5 years, babayaran mo ng ganitong taon, nagkasakit ka na ng 3 years, hindi mo na tinuloy, wala na yung ibinayas mo. Kaya takot sila. Samantalang ito po, sa halagang 100 pesos, mamatay ka ngayon, hindi yung kaaway mo na lang. Diba? Mamatay yung kaaway mo, or kung sino man, meron na siyang insurance. Sa ibang bansa po, pagkapanganak pa lang ng bata, insured na. Hindi ka papayagang makapagtrabaho sa ibang bansa kung wala kang insurance. Kasi ito po, ano natin ito security natin for ourselves. Sipin mo nga naman, hindi ka nakamayaman, wala kang pag-insurance, nategi ka, hindi mo na pinamanahan ng kayamanan yung anak mo, iyak siya ng iyak, kasi ang laki ng mabayaran niya. Diba? Be a responsible parent talaga. So, be a responsible Filipino. Na lahat tayo talaga dapat magkaroon ng insurance. Renewable naman po ito. Ito. Now, pag na-present mo na yung mga services, maganda ba? Yes. Maganda naman talaga yung services mo. Ngayon, saka mo lang ipapasok yung networking side, which is still optional. Pero pag nakita ng client mo na, kasi may iba talagang kliyente na ang gusto lang traditional eh. Eh ma'am, okay lang po sa amin na mag-traditional ka. Pero syempre, merong bonus oh. May bonus income. Kung ayaw mo, akin na lang. Kaso, kasama siya, every account has a bonus income. Parang global package din. Whether you like it or not, gamitin mo o hindi, may income siya. So, kapag ikaw ay hub, UBS Hub can be a center for membership regeneration. So, kapag may hub ka, yung mga dealer, which is yun na ang marketer mo. So, kailangan talaga, mapait ka sa dealer.
sila bibili. Okay, huwag kang suplada, kung lalo pag di masyadong maganda, magpait, ha? Yun po. So, sa global package, automatic si Hub, income na 400. Sa Pinoy, 200. Sa sub-dealer, 100. Sa Visa Retailer, 50 pesos. Sa Visa Card, kasi po ang Visa Card, 300 ang benta natin sa non-member. Pag member, 150. Kay Hub, binibigyan lang natin ito ng 135. So, pwede mo siya ibenta ng 300. So, ito po yung income niya. Kagandahan po ng ating bonus income, ito po, ang networking po kasi ang multi-level marketing, napakaganda ng structure niya. Ano po siya, perfect talaga siya. Bakit kanyo? Ito yung negosyo na hindi mo na kailangan pilitin ng isang tao to work for you. Kapag na-visualize niya yung business na napakaganda, nakita niya yung negosyo, pupunta siya rito nang hindi mo inuutusan. Tama ba, Benjo? Oo, tama eh. So, yun yung kagandahan ng multi-level marketing. Talagang yung ikaw mismo, nakikita mo yung beauty niya eh. Kasi napapakinabangan mo siya. At the same time, i-input din natin sa kanila na habang nakikinabang ako, pwede rin kitang tulungan para lahat tayo masaya. Gusto niyo ba lahat happy? Yes! Parang may isa nila ang dating ko na. Okay. So, after nito, although alam ko na magaling kayo dito eh. Kahit nakapikit, kayang-kaya nyo to. So, ROI na tayo. So, yung ROI, ito lang din siya. Hinimay-himay ko lang. Pero meron pa itong mas deep, ito yung pinapresent na namin. So, mag-ROI tayo. Then, kailangan, alam nyo, yung mga existing franchises natin. Alam nyo rin yung background nila, kailan sila kumuha ng hub. Bakit? Kasi ABC ruling na to. Maaaring yung kausap mo, kagaya ni Ma'am Nonayang. Di ba? Si Ma'am Nonayang, alam natin, negosyanteng matagal ng hub. Di ba? Ang Tama. malaki sila din ng asawa niya. Kumbaga, di na niya sana kailangan to eh. Pero anong kulang sa kanya? Kasi, huwag na umalis yung husband niya. So, dapat, pinpointed mo rin kung sino yung hub owner. We have Haro, we have Bohol, we have Palawan, we have General Santos. May Palawan. At ang Jensen po natin, alam mo kung sino may-ari? Dealer. Ng Pulo. Sila may-ari ng Jensen. So, talagang kung may pera ka na rin lang, bilang isang dealer, mag-hub ka na. Push mo na yan, di ba? Now, yung ating promo package, papakita po natin to. 599 promo package. So, franchise fee 250, system fee 150. Renewable siya 5 years. Oh, renewable na siya ng 5 years. Then, may VAT, security deposit. Ito po yung fund nila to. Ano ba to? Security deposit po yan, pwede nilang i-refund. Okay, tapos may libre na siyang 5 global direct hits, 20 Visa card, and processing fee. Ito po yung inclusions, may signage, logos, and token cartooning, and ito po yung mga services offered. Ngayon, sabi ni, napagbitingan na rin namin yun tungkol sa courier, sa Tugo. Courier. Meron tayong sarili natin courier. Pero if you want to have it on your system, maglalagdag ka ng 100,000. For the paraphernalia, 50,000. For the system, 50,000. So, 1 year supply na po yun sa 100,000. Meron din tayong bingo milyonaryo. I-request mo lang para mapasok sa system mo. Okay, so yun. So, closing na po tayo. Then, Meron kayo? kapag na-post mo na yung deal, Wala. let him or her filled up the application form. Ito pong mga documents na to, ibibigay namin sa inyo. Pwede ko pong i-email to sa inyo. Kailangan ko lang ng request. Okay? So, saan po kayo mag-i-email? Bakit pa tayo magsalit? Sandali. Minisip ko kung paano. UPS, coordinator. Sabi sa inyo eh. Coordinator. Doktora. At Yahoo. .com. Papuntang langit yan. Hindi ba pantay? Alam mo yan. So, bibigyan po natin sa inyo lahat. So, may letter of intent, may flow chart, may checklist. Dati po kasi, yung ating area is 40 square meters. Ngayon, binaba na rin po 15, at least 15 or 20. At least. Kung mas malaki, mas maganda kasi may training facility din po tayo dapat dito sa ating hub. Then, 500 meter radius.
Hindi ka pwede mag-stay ng hub within 500 meter radius. So, mga 1 kilometer to. So, ikaw yung hub owner po doon. Then, kapag na-explain mo na sa kanya lahat to, mayroon na siya application form, magpapa-appointment na tayo. Ito na yung appointment. So, magpapaschedule kayo sa amin. Kaya mag-email po tayo dito. Para sa payment, closing, or any other concern pa nila, kailangan po, dalhin natin sila sa office. Yun po yung ating talagang gustong mangyari. Madala sila sa office. Then, bakit po namin ito ginagawa? Is para sa inyo rin po, para may alam na rin kayo. Pag nag-present kayo, alam niyo na yung gagawin. At the same time, ito na yung pinaka-screening. Nai-screen mo na siya. Kung talaga ba ang hub owner siya. Lagi, potential hub owner siya. Lagi po natin tatandaan, importante ang oras natin ng QPSC. Tama ba? Yes. And hindi natin ito sa kanila inaalok. Binibigyan natin sila ng opportunity na magkaroon ng ganitong klaseng business. So yun, screening natin. Kasi minsan na-encounter ko na rin yan. Sabi mag-UPS hub, ganyan. Ang ending namin, o sige ma'am, mag-repair na lang ako sa'yo. Di ba? Kapag nag-repair ako sa'yo, hati na lang tayo. Huwag po kayo mag-entertain ng gano'n. As much as possible, dapat dealer siya. Kung siya mismo, hindi siya makapagabot ng 15,000, paano siya mag-encourage ng isang tao na sa kaya Tama. So, kailangan po dealer. Kaya talagang exclusive po talaga to. Ayan po. So, naiintindihan naman po yung sulat. Pwede ko na itong burahin? Hindi. Ang good news dyan, nag-copy ako nito. Email lang kayo sa akin. Lahat ng kailangan niya ibibigay ko. Ayun. Kung ngayon hindi ko kaya ha. Yung kaya ko hindi ko kaya. So, yan po. And then, aralin nyo lang siya. Magdadali lang siyang aralin kasi mga dealer na po tayo. Alam natin yung difference ng global. Yes. Ganito. Okay. Ang masakit pa niyan, nag-represent ka sa hub, ang binili sa'yo, retailer card. Power. Di ba? Oy, tandaan niyo, kung nag-represent ka sa hub, papungalan mo yung mura, babasan mo. Sige, hindi ako retailer card, mag-loading lang. So, itutulong dito sa ating screening stage. Okay. Yes. Naintindihan ko? Yes. Yes naman. Okay, tama. So now, bibigyan ko rin kayo ng, flow kung paano nyo ito gagawin. Of course, kapag naalam mo na to, this is the right time na pwede ka nang mag-prospecting. Huwag po kayong susuong sa gyera kung may toothpick, wala kang dala. Kailangan po talaga well-equipped tayo kasi dala-dala niyo po yung pangalan ni Unified Product Service. Tama. Kung gaano tayo galing na mag-present ng global packages, ito lalo na po itong hub. 599,000 po ang ibinuhunan nila rito. Hindi po pucho-pucho to. Kahit anong budol-budol lang gawin mo talaga. Kailangan po, alam mo to, hindi pwedeng hindi. Bakit po? Kasi yung pinigin nila sa'yo or pinamember nila sa'yo, maaaring retirement nila yan. Maaaring ipinangutang nila yan. Isinila ang asawa para maka-join. Power. Matugot pawis po ito. May kasama po itong dasal. So, kailangan talaga, kapag nag-paying sila sa akin, malinaw sa kanila kung ano yung pinapasok nila. Okay po ba yun? Yes. Okay. So, prospecting tayo. Of course, ABC ruling. Marunong naman tayo yan, di ba? I-identify mo kung sino yung kaya, hindi kaya, nagkakayang-kayanan. So, yun. Posting din. Huwag po niyo makakalimutan ng posting. At least 3 times a day. Sama, pwede kayong yung mag-wall to wall. Diba? Instead na ikipag-away ka sa wall, i-wall to wall mo yung business natin. Yan yung wall to wall natin, ha? Magpapaalam ka lang. Ma'am, pwede ba ako mag-post ng ads? Ganyan. Kung sabing ayaw, okay, next. Ma'am, pwede ba ako mag-post ng ads? Delete na lang nila pag ayaw. Kaya kung nakumpleto yung prospecting mo, nakakakuha ka na ng mga appointments, kailangan kumpleto ka ng marketing collaterals. Meron kang ID, hindi unified. Yes. Meron kang calling card, may flyer, kasi kung meron kang available na kit. Kahit yung physical kit lang, kahit wala yung registration code. Para nakikita nila na totoo yung sinasabi mo. Kasi minsan yung mga minimit natin, hindi naman sa office. Kailangan po kami Diba minsan sa mall, diba minsan Sa dyan sa Tenderor, o kung saan man, kailangan po kumpleto tayo.
At kailangan merong ballpen. Nakakaya mo mag-present sa client na wala, hiraman mo siya ng ballpen. Kaya nagtatai yung ballpen. Dala marker. Galing pala sa presentation. Okay. Ngayon, pag kumpleto ka na nun, meron ka ng prospecting, may mga marketing collaterals ka na, saka ka sa akin mag-email. Yung iba kasi na-excite, ma'am, pa-email ako. Kasi nasasayang ko eh. Nasasayang yung effort ko pag di ka prepared. Minsan, yung positive na, magne-negative pa. Parang global leadership lang din eh. Pag hindi mo to alam, huwag ka na munang maglakas loob na magsabi talaga. Kailangan aralin mo siya. So yun po, mag-email po tayo rito sa pagkaganda-ganda ng sulat. Ayan. With that PH po yan ha. Ngayon, kapag nasa ka ng appointment, make sure alam mo yung 1. Alam mo yung 2, marunong kang mag-ma'am, at alam mo na itong brief presentation. Para kumpleto ka na. Para, pag sinabing ano yan, dealer yan ng UPS, ay magaling yan. O, diba? Dealer yan yan ng UPS, panala, marunong talaga yan. Eh, kaso pag kaengot-engot ka na yung UPS yan, alam niyo na yan. Diba? At least po, ano po natin ang gagawin. Now, on your big day, syempre, may appointment ka na. Saka wag po kayong paghihinaan ng loob. Kapag may appointment ka, hindi sumipot. Diba? Pag may appointment ka, hindi sila nagpunta talaga. Or minsan, hindi ka talaga intention nila na hindi ka puntahan. Lagi yung isipin na there's always a better thing na mangyayari. Kaya nangyayari. Diba kaya nga tayo nandito pa rin? Diba? Alam naman natin yan. There's always something better na mangyayari. So sa big day mo, wag mo kalilimutan mag-pray. Sino po rin na nagpe-pray? Ayan. Bakit po tayo? So, kailangan po natin mag-pray. Sabi nga sa akin ni Ma'am Mimi, so Mimi nagpapang dasal. Hindi po kulang ha? Dasal. The Lord, sana yung makatanggap ng flyers ko, may mabuti may dulot sa kanya to, hindi niya lang ipamunas kung saan-saan. Now, ito po yung isang pinaka-essential. Be on time. Kapag naipagsabi ng appointment, be on time. If you can't be on time, be early. Pwede ba yun? Yes. O, hindi naiintindihan, no? English kasi yun. But can't be on time, be early. So, lagi pong ganon. Kasi yun, introduction, mood setting. So, pag nakita mo si client, kailangan nakasmile ka lagi. Huwag naman ito po yun muna. Di ba pa yung ganon? Usap-usap muna. Wala ganda ako. Talamin mo siya kung kumain na siya. Pag sinabi niya hindi pa, sagot mo lilit. Huwag ka na. Diba? Nag-ABC na. Huwag ka na. Mabili mo mag-iwan. Okay, so ano po? ABC sa client background. Mamaya, ano siya, kung ano yung ginagawa niya, kung ano yung pagkakabala niya ngayon. Ngayon, present ka ng job. Ang gusto mo, isa retailer lang. Gusto mag-7 heads ako. Ano ko, isa retailer. Okay po. Ayun, syempre, on your big day, importante ang grooming. Maligo. Huwag ka rin naman maligo. Di po, siyempre yung hair, yung skin. Ay, grabe. Alam niyo yan, sanapin niyo lang ako para sa mga essentials. Damit, sapatos. Oh, syempre. Accessories. Saka perfume. Ay, grabe sa'yo lahat sila. So, ang perfume kasi bakit? Sa totoo lang mo, sabi nga nila, di ba rin ang pangit sa paningin, basta mabango? Tama eh. Alam niyo ba, ang gwapo-gwapo nga, may baktol naman, nagjajaba. O, di ba? Kaya kailangan mabango ka. Please, yung send naman ha. Huwag mo lang laki yung albatros sa bahay niyo. Dapat yung mabango. Email niyo lang ako. Email niyo din ako. Okay. So, Kompleto yun. presentation materials. Ito po ang importante. During the presentation, number 1, kahit anong package ang ino-offer nyo, kahit UPS Hub, o kahit Visa Retailer yan, unang-una sa lahat, be truthful. Sa lahat po ng ginagawa natin, lalo na perang pinag-uusapan, maging totoo tayo. Kasi bakit po?
Dugot pawis nila yan. Mm. Napakahirap pong manloko. Kasi mukha mo ang inihaharap mo eh. Huwag po kayo magbibigay ng pangako na hindi natin kayang tuparin. Tama. Dahil at the end of the day, kahit magpitong habyan, at meron kang isang na ipangako din na hindi mo nagawa, babalikan ka niya. Hindi ka lang nawala ng business partner, nawala ka pa ng kaibigan. Tama po ba? So be truthful po tayo. Explain the business in a brief and clear way. Huwag po masyadong maraming paligoy-ligoy na, ganito yan. Tapos pag sinabing, meron ba kayong ganito kahit wala? Hindi magkakaroon. Diba? Huwag ganon. Dapat talaga, brief siya, clear, honest to goodness po talaga. Kasi, ano po ito eh, sabi nga, we're touching, lives eh, diba? Buhay ng tao kung binabago natin, at buhay mo rin yung binabago mo. Okay po? Now, never argue with the client. Kahit po sa global dealer lang, huwag nyo ipag-argue sa client. Yan naman sinabi siya, scam naman kayo eh. Oo, scam na po. Hindi na gano'n. Kung sinabing, yung mga ganun ba, explain mo siya ng maayos. Okay? Madalas niya ma-encounter, sabing scam. Ma'am, alam niyo po ba na ang pumapatay mo sa Pilipinas yung mamamahan? Hindi ba gano'n? Hindi mo nakawain. Piniloso po. Saka ngayon, isang kami, may bangko kami, di ba yan? Oo, gano'n ah. Ano lang, yung mga paliwanag ko, ma'am, nakita niyo po yung mga logo na yan. Hindi po kami maglalakas ang loob na ilagay yan isa-isa kung isang po kami. Diba? Saka mga bangko po yan. Palibhasa po kayo, wala kayong alam. May segue pa eh. May buntot. Of course, be sensitive. Di ba nabigyan na ba tayo ng part na ganyan? Pero hindi yung sensitive na iiyak ha. Nakabit mo na. Sabi ni Ulit, be sensitive daw eh. No, be sensitive sa kausap. Ikas challenge. Kaya kailangan namin yung baka. Ay, kulang pa kayo. Panis ko kasi Mamaya sa kayo sabi, hapon, baka yun nga kung ano sa amin, yung nga kung Kulang pa. sa amin, Tuwing ang umaga ate, lang ayaw kong nakalagay. Hindi ba meron pa Dapat sa ganyan. doktor? Sige. Hindi mo gusto pala, doktor. Tingin. Di ba? So, be sensitive po talaga. Now, doon sa kwentuhan, yun, dapat happy atmosphere. Huwag mong sisimangot, kahit gusto mo ng palamyokin ng ballpen yung nausap mo, huwag mong sisimangot. So after the presentation, bigay mo na yung mga available documents na kailangan niya. Kasi makikita na, may checklist po tayo dyan, so makikita na po nila yan. Yun nga po, mag-assign application form, ask the client when they can visit the office. So part din po yun ng dapat kasi may pride ka rin dahil po paano. Oo. Kailan po ba kayo pwede sa office? After 1 month pa, kami rin po after 1 month pa. Sakto lang po yan. So dapat po makita rin nila na yung binibigay mong oras, precious sa'yo yun. Kaya dapat ibalik na sa'yo yun. Okay po? Ngayon, kung hindi siya nagpa-schedule ulit, alam mo na. Text na na. Lock mo sa FB. Okay. So, email the coordinator at your office for the proper scheduling. Schedule po natin yan. Ngayon, nararamdaman ko, filled na po ako hanggang next month ha. Hindi po. Basta email lang po kayo sa akin. And ito na po, whatever happens, start and end with a smile. And stay positive. Yes. Lagi natin tatandaan ang negosyo hindi para sa lahat. Naintindihan niyo po ba yun? Yes. Kasi nga, hindi naman lahat dapat imaman. Tayo lang kasi bagay sa atin. Yes! Kung may mga questions po kayo, feel free to ask me lang po. Hindi po ako nangangagat.